Humarap sa publiko ang senatorial balls ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung saan sinagot nila ang ilang mga napapanahong issue sa bansa. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila Live. Daniel? Yes, Joshua, sinagot nga ng mga senatorial balls ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang ilang mga napapanahon na issue sa ating bansa. Bago magsagawa ng campaign rally, Joshua, humarap sa isang press conference ang mga kandidato at sinagot ang mga napapanahon na issue. Katulad na lang, Joshua, nung issue sa West Philippine Sea at ang impeachment. Nagpahayag naman ang pagtutol ang ilang kandidato sa negative campaigning. Gustong pagtuunan ng ilang senatorial balls kung paano ang gagawin para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. At pagod na raw kasi ang ating taong bayan sa mga pangayan. Marami pong nagugutom, marami pong walang trabaho, maraming walang hanap buhay at hindi nakapagpaaral sa kanilang mga anak. Yun po ang ano namin sa loobin namin. Wala po kaming tinatago kung ano yung mayroon kaming tinatago para sa inyo. Kung ano yung nasa loob namin, ipinapahayag namin sa inyong lahat na ang gusto namin at hangad namin na ang Pilipinas ay umunlad. The Filipino people are tired. Pagod na po sa bangayan dito, bangayan doon. Diyos ko po, November pa ho yan, last year pa. Hanggang ngayon ba? Ang mission lang po ng mga kandidato dito sa Alyansa is to present ourselves na makita sana ng mga tao yung performance ng bawat isa. At kaugnay naman, Joshua, sa West Philippine Sea, nagpahayag ng pagsusog o pagsang-ayon ng ilang kandidato sa pananaw ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin. Isa po sa dahilan, kaya po ako sumama sa alyansang ito, ay nagkakaisa kami ng pananaw ni Apo Presidente BBM na ang approach po sa problemang ito ay multilateral. Hindi po yung Philippines-China lang. So, tama po yung ginagawa, yung exercise ng isang linggo, US, Japan, Australia, Philippines, magkakasama. Nanalo tayo sa tribunal. And that victory is ours. Hindi pwedeng ibigay sa iba ito, atin ito. And from there, ando na ang multilateral approach na dapat gawin ng ating gobyerno. Bagamat hindi nagkomento ang mga senatorial balls sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag sila ng pananaw sa ilang rules sa impeachment. Bagay na mainit ding pinag-uusapan ngayon. 100% somebody will take this to court because this is a justiciable issue. No, being a justiciable issue, pwedeng i-take up talaga ng Supreme Court yan. Whether they may continue or not. So kung ang problema diyan pag nagdesisyon ng korte ng hindi pwedeng mag-continue. So it is very, very premature and unfair to give a position on the impeachment this early. Tinanong din ang mga kandidato kung ano yung mga unang isusulong nila oras na palaring manalo sa Hatol ng Bayan 2025. Tutulong or magpapalago ng mga industriya na nagbibigay ng maraming trabaho katulad ng construction or infrastructure at pati na rin at the tourism industry. Basta kung anumang sektor or anumang industriya ang nagbibigay ng maraming trabaho, yan ang susuportahan natin. Waiver ng rights doon sa Bank Secrecy Act ng lahat ng government officials from the lowest clerk or janitor all the way up to the President. Bagamat hindi naman nakadalo si Senator Bong Revilla sa press conference, pero nagpasalamat siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga Ilocos Norte. Nagpasalamat ang senador kay Pangulong Marcos sa matibay na pamumuno sa alyansa. Bagamat hindi rin nakadalo sa press con, present naman sa campaign rally sina Senador Pia Cayetano, Senador Lito Lapid at si Senadora Amy Marcos, kung saan mainit silang tinanggap ng mga taga Ilocos Norte. Joshua? Maraming salamat, Daniel Manalastas.